Naninigurado talaga itong si Lebron at Rich Paul sa Sixers dahil inalam talaga munang araw ng mga to yung lagay ng injury nitong si Joel Embiid bago mag-sign ng deal dito sa Sixers. Ito rin kasi talaga yung malaking issue sa Sixers. Hindi sila makapag-contend, nauudlot nga ni dahil mas madalas pang ma-injury itong si Embiid sa regular season pa lang. Nabubura na yan sa roster agad nila. Kaya yan yung isa rin talaga sa doubt ng maraming analyst after pumirma si Lebron dyan. Pero ngayon, mukhang sinigurado talaga nitong si Rich Paul na walang natirang injury issue itong si Embiid. Lalo na yung tuhod niyan. Noong 2025 to 26 season kasi, naging limited si Embiid dahil sa injury. Halos 38 games lang sa regular season ang nilaro niya dahil sa left knee injury. Tapos may oblique injury pa bago mag-start yung playoffs, kaya may iniinda siya niyan. Napilit lang, pero kahit may injury kasi halos nag-average pa rin yan ng 27.7 rebounds, 3 assists, 52% sa field. Hindi bumababa ng sobra yung production at numbers niya. Ang problema lang nga raw talaga yung availability niyan. Kaya yan yung malaking katanungan pagdating nitong si Lebron sa Sixers. Kung kaya nga raw ba talagang mag-stay sa buong season na healthy nga raw si Embiid. Dahil isang pagkakamali lang, malamang sa malamang, mapupurnada talaga yung championship window ng mga to. Parang ito yata yung kinakatakot pa nitong si Lebron. Dahil may Jaylen Brown, Tyrese Maxey at BJ Edgecomb pa sa starting unit nila na inaasahan pa ngayon na mas malalim ang buong bench ng Sixers. Kaya yung isa talaga sa inaalala lang ng mga to, yung starting center na lang si Embiid na mahina yung tuhod. Dito sa Pinas, balot lang yung katapat niyan. Pagkatapos ng season pa, sinabi naman nitong si Embiid, "I'm as confident as I've ever seen." Ngayon, mukhang hindi niya na nga raw iniisip yung injury niya sa tuhod. Mas kumpiyansa siya sa bagong rehab program na ginawa sa kanya ng Sixers. Kaya pwede nga raw mas maging available to sa susunod na season. Puwera usog. Kaya sobrang laking bagay nga raw talaga kung magiging fully healthy itong si Embiid dito sa Sixers. Based sa mga analyst na legit champion contender nga raw talaga yung lineup nila. Pero kung aabutin yan katulad ng problema nila last season, pwedeng mas mahirapan sila kahit may Lebron, Jaylen Brown at Tyrese Maxey pa. Kaya wala talagang assurance kung mapapanatili nitong si Embiid na healthy at makakaiwas siya sa injury sa buong season. Dahil halos sa dumaang season kasi, lagi yang tinatamaan sa tuhod niya. Kung hindi tuhod, oblique pa. Kaya yan yung sinisigurado nga raw nila kung kayang maglaro ni Embiid ng healthy at walang iniindang injury pagpasok ng regular season. Ito yung ipagdarasal na lang ni Lebron. Sa report naman mismo ni Shams Charania na nanggaling pa mismo nga sa ESPN, inaasahan talaga na si Lebron ang magiging primary ball handler, primary point guard ng Philadelphia ngayon sa rotation nila. Mukhang ito rin yung dahilan kung bakit nga dito siya nagpunta. Pero hindi rin naman masama dahil halos nag-average pa rin si Lebron ng 7 assists per game. Sa playoffs run nila sa Lakers nung nakaraang season, halos nag-average pa rin yan ng 21 points per game. Kaya hindi masamang maging point guard talaga Meron naman silang power forward at wing. Siya pa nga yung naging primary ball handler sa Lakers nun. At mismong mukhang kahit si Bob Myers, aprobado ngayon yan sa Sixers Dahil mukhang nakita niya yung performance pa rin itong si Lebron Si Tyrese Maxey, shooting guard, off-ball scorer na, samantalang si Embiid hindi nga raw nangangailangan pilitin gumawa ng sariling tira sa bawat possession. Mas marami siyang makukuha na madaling pasa sa high percentage shot. Kung si Lebron ang veteran na magdadala ng bola sa kanila, si Jaylen Brown magiging wing scorer sa lineup nila ngayon at mukhang ngayon pa lang pinapaaga na nila kung ano yung magiging role ng mga to. Dahil sa ganitong setup nga raw kasi mismo, si Lebron ang magkokontrol ng tempo ng laro at pipili kung kailan ipapasa ang bola dito kila Embiid sa ilalim. Siya rin yung magbibigay ng isolation kay Brown at si Maxey ang magiging point attack nila. Dahil base mismo sa mga report kasi, ang pinakagustong gawin ng Sixers ngayon, sulitin talaga yung pagiging elite basketball IQ player ni Lebron
at pagiging team leader nito. Mas magiging magaan yung trabaho ng araw ni Embiid at Maxey at inaasahan talaga na mas magiging maganda yung ball movement nila ngayon dahil kay LeBron. Ang taas din talaga ng tiwala ngayon ng Sixers kay Lolo Bron no? Kaya kung magiging healthy si Embiid at magiging effective yung sistema na to, naniniwala yung maraming analyst na ang Philadelphia may malaking chance ang araw talaga na maging isa sa mga top contender ng Eastern para sa championship title. Wag lang mausog. Sa lagay naman ngayon, malinaw na hindi naging maganda talaga ang unang season ni Durant sa Houston Rockets. Sa report pa, lumipat kasi si Durant sa Rockets para lumaban sa championship title pero mas malala yung nangyari sa kanila First round exit ang inabot kontra sa Lakers. Diyan mismo nagsimulang magkaroon ng speculation kung dapat nga raw ba talagang ituloy pa ng Rockets yung kasalukuyang core nila o gumawa ng panibagong malaking hakbang sa off-season na to. Isa pa, may mga issue na rin na lumalabas kay Durant bukod sa sockmate niya. Hindi rin nga raw to sumasama sa practice kasama yung mga teammate niya sa Rockets. Kaya parang nagkakaroon talaga ng idea na possible hindi tumagal itong si Durant ngayon sa Houston Rockets at possible na pinag-iisipan na rin kasi ngayon ng front office kung itutuloy nila yung roster na may Durant lalo't may mga report na gumagawa na rin ng rebuilding plan ang Rockets sa start pa lang ng free agency at nilagay na nila sa trade blocks yung mga batang core nila kasama sila Alperen Sengun at iba pa. Kaya nakikitang pwedeng gumawa pa ng hakbang yung mga to para sa team direction nila habang maaga pa. Sa Heavy.com, mismo nang galing pa yung report naman na possible negotiation trade na gawin ng Dallas Mavericks sa Houston Rockets para kay Kevin Durant sa ginawa nilang trade proposal na pwedeng maging itsura nga raw ng isang blockbuster trade kung sakaling maging available lang si Durant o mismong ang Rockets ang maglagay sa kanya sa trade blocks. Possible ang Dallas nga raw ang maging active dyan para isama kay Kyrie at Cooper Flag sa possible Big 3 nila next season. Naghahanda na rin yung mga to dalawang veteran ang gustong i-connect dito sa rising star nila. Sa 3-team trade na proposal na lumalabas, pwedeng makuha ng Dallas si KD at Treyman. Makukuha naman ng Rockets itong si PJ Washington, Caleb Martin, Max Christie, Derek Lively, kasama yung 2027 second round pick, 2028 first round pick at 2031 first round pick. At yung Charlotte Hornets naman makukuha yung 2032 second round pick bilang third team facilitator. Gustong makuha ng Dallas si Durant. Una, bibigyan kasi niya ng veteran superstar si Cooper Flag. Pangalawa, may instant chemistry siya kay Irving sa Brooklyn noon. Kaya nakikita ang possible na ang Dallas nga rin talaga yung tinitignan na active para makuha si Durant kung ilalagay man siya ng Rockets ngayon sa trade block